Kung nilikha ng Diyos si Satanas bilang isang perpektong nilalang, saan nagmula ang kanyang kasamaan? Kung ang Diyos ay perpekto, paano nakapasok ang kasamaan sa ating mundo? Saan nagmula ang unang pagnanasa ni Satanas? Ang kasamaan ay nagmula sa paraan ng paglikha ng Diyos sa lahat ng mga anghel kasama si Satanas sa pamamagitan ng ministeryo ng kanyang anak na si Hesukristo ayon sa Juan 1:33. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos sa simula. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Wala ni isang bagay na nalikha kung wala siya. Ang lahat ng nilalang ay may utang ng kanilang pag-iral sa Diyos at walang nalikha nang wala siya. Mahalagang tandaan na lahat ng nilikha ng Diyos ay perpekto, kabilang si Lucifer, na kalaunan ay magiging si Satanas. Kung ganoon, paano nakapasok ang di kasakdalan at kasamaan sa mundo? At paano naapektuhan ang sangkatauhan? At ang ilang mga anghel ay naging tiwali tulad ng pagbagsak ni Satanas sa kasamaan? Pag-isipan natin ang mga katanungang ito. Ang pagbagsak ni Satanas mula sa biyaya ay tunay na kahangahangang unawain. Pakinggan natin kung ano ang sinabi ng propetang si Isaias tungkol sa pinagmulan at pagbagsak ni Satanas. Paano ka nahulog mula sa langit, tala sa umaga, anak ng bukang liwayway? Ikaw ay ibinagsak sa lupa, ikaw na dating nagpabagsak ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono higit pa sa mga bituin ng Diyos. Ako'y uupo sa trono sa bundok ng kapulungan, sa pinakamataas na taas ng bundok sa Pon. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na tulad ng kataas-taasan. Ngunit ikaw ay ibinaba sa lugar ng mga patay, sa kailaliman ng hukay. Naglarawan si Ezekiel ng mas kamanghamanghang larawan ng orihinal na perpektong kalagayan ni Satanas at ang kanyang pagbagsak sa kailaliman. Sinabi niya tungkol kay Satanas, nasa Eden ka, ang hardin ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay nagpapaganda sa iyo. Cornalina, Chrysolite at Esmeralda, Topasyo, Onice at Haspe, Lapis Lazuli, Turkesa at Berilo. Ang iyong mga setting at mga mountings ay yari sa ginto. Sa araw ng iyong paglikha, inihanda na ang mga ito. Ikaw ay pinahiran bilang isang kerubin na tagapagbantay sapagkat ganoon kita itinalaga. Nasa banal na bundok ka ng Diyos. Naglakad ka sa gitna ng mga nag-aapoy na bato. Wala kang kapintasan sa iyong mga gawa mula sa araw ng iyong paglikha hanggang sa natagpuan sa iyo ang kasamaan. Dahil sa iyong malawak na kalakalan, napuno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala. Kaya't pinalayas kita ng may kahihiyan mula sa bundok ng Diyos at itinaboy kita, kerubin na tagapagbantay mula sa gitna ng mga nag-aapoy na bato. Nang maghimagsik si Satanas laban sa Diyos, hindi lang niya hinila ang puot ng Diyos sa kanya. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi naakay rin niya ang ilang mga anghel na sumama sa kanya laban sa Diyos. May mga nagsasabing halos 1/4 ng mga anghel ang sumunod kay Satanas sa kanyang paghihimagsik. Sa sandaling iyon, si Satanas at ang kanyang mga anghel ay tunay na naging masasama at kumalaban sa banal na plano ng Diyos para sa kanya at sa mga taong nilikha niya. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung ang mga kwentong biblikal ay humipo sa iyong puso at mag-subscribe na upang hindi mapalampas ang anumang kabanata ng kamanghamanghang kwentong ito. Sama-sama nating tutuklasin ang kayamanan at lalim ng mga walang hanggang kwentong ito. Ang salitang perfection ay sumasalamin sa pambihirang personal at moral na katangian ni Satanas sa kanyang paglikha. Hindi lang siya puno ng karunungan, kundi siya rin ay nagningning sa kahangahangang kagandahan. Taglay niya ang tatak ng kahusayan, perpekto sa kagandahan at walang kapintasan sa kanyang mga pamamaraan. Mula sa araw ng kanyang paglikha, parehong sina Isaias at Ezekiel ay nilikha upang isalaysay ito. Pinatututuhanan na hawak niya ang pinakamataas na posisyon sa lahat ng nilalang sa sansinukob. Malinaw din na siya ay may espesyal at malapit na ugnayan sa Diyos. Siya ay nanirahan sa banal na bundok ng Diyos na sumasagisag sa lugar ng nakikitang kaluwalhatian ng Diyos. Gayunpaman, nang hindi tahasang ipinaliwanag kung paano ito nangyari, ipinahayag ng kwento na ang kasamaan ay natagpuan sa anghel na itinuturing na perpekto. Ezekiel Kabanata 28 talata 17, ang iyong puso ay naging mapagmataas dahil sa iyong kagandahan at sinira mo ang iyong karunungan,
dahil sa iyong kaningningan, kaya't itinapon kita sa lupa. Ginawa kitang isang palabas sa harap ng mga hari upang buksan ang mga matang bulag. Nang maghimagsik si Satanas dahil sa kanyang kapalaluan, hindi lang niya dinala ang puot ng Diyos sa kanyang sarili, kundi naakay rin niya ang ilang mga anghel na sumama sa kanyang paghihimagsik, na nagdulot ng kanilang permanenteng moral na pagkabulok. Pagkatapos ng pang-aakit na ito, wala nang balikan para sa kanila. Hinatulan sila sa buhay ng kasalanan at pagkawasak. Sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 12, Talata 4, simbolikong inilalarawan kung paano hinakot ng dragon na si Satanas ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, na kumakatawan sa mga anghel sa kanyang pagtatangkang hadlangan ang banal na plano ng Diyos. Mahalaga ring tandaan na ang parehong Biblia na nagtatala ng pinagmulan at pag-iral ng kasamaan. Inilalarawan din ng Biblia ang Diyos bilang ganap na makatarungan at perpekto sa lahat ng kanyang mga paraan. Nakikita ng Diyos ang kasalanan bilang labis na kasamaan at karapat-dapat sa hatol. Hindi isinusulong o pinalalaganap ng Diyos ang kasalanan, ayon sa sinasabi sa Santiago 1:23. Kapag tinutukso, huwag sabihin ni Numan, "Tinutukso ako ng Diyos," sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring tuksuhin ng masama at hindi rin siya nanunukso kaninuman. Ngunit ang bawat isa ay natutukso kapag hinihila ng kanilang sariling masasamang pagnanasa, at mahalagang bigyang diin na si Satanas dahil sa kanyang kagandahan ay naging pinagmulan ng kayabangan na humantong sa kanyang pagpapatalsik mula sa presensya ng Diyos. Ang kanyang kayabangan at pagpapahalaga sa sarili ay sumira sa kanyang isipan, at hanggang ngayon ay pinapagana pa rin siya ng kanyang pagmamataas na sinusubukang angkinin ang pag-aari ng Diyos. Ang pag-unawa sa kayabangan ni Satanas ay nagsisilbing babala upang matulungan tayong iwasan ang labis na pagmamataas sa ating sariling buhay sa pamamagitan ng lakas ng presensya ng banal na Espiritu. Salamat sa pagsama sa akin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway napalakas kayo at napalalim ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mensahe natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong patuloy na lumago sa iyong spiritual journey, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating Bible studies at devotionals. Kung mayroon kayong mga katanungan o prayer requests, huwag mahiyang mag-comment sa ibaba. Nais kong ipanalangin kayo at sama-sama tayong magpalakasan bilang mga anak ng Diyos. Maaari mo ring i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan o kapamilya upang sila rin ay mapagpala ng salita ng Diyos. Muli mga kapatid sa pananampalatay, nagpapaalala sa inyo na ang Diyos ay laging kasama natin, handang magbigay ng pag-asa at gabay sa bawat hakbang natin. Mag-ingat kayo at patuloy na magpalalim sa inyong pananampalataya. Hanggang sa muli, at pagpalain kayong lahat ng Panginoon.